Hello guys! Maraming salamat po sa mga nanood ng aking previous videos. Nag-subscribe, nag-comment at nag-like. Shout out sa mga bagong viewers dyan. Mag-subscribe na kayo dito sa APL Creative Production, APL Channel, at paki-hit ang notification bell for more updated episodes, and also don't skip the ads. Maraming salamat po sa suporta. Tuloy-tuloy ang magandang hatid ng Cordillera State Institute of Technical Education, CSIT, na dating kilala bilang Baguio City School of Arts and Trades, BCSAT. Ito ang dahilan kung bakit inahanyayahan ang lahat na subukan ng libreng trainings at scholarship program na binibigay ng nasabing opisina. Ang institute ay nag-aalok ng mga practical na panandaliang kursong espesyalidad, gayon din ng mas mataas na antas ng kakayahan sa technical, industrial na edukasyon at kalakalan. Ito ay nasa ilalim ng pangangasiwa ng Technical Education and Skills Development Authority, TESDA. Kasama nito ang Baguio City School of Arts and Trades. Ang TESDA Regional Training Center, Baguio City. Ang TESDA Provincial Training Centers sa Ambra, Ifugao, Benguet, Kalinga at Mountain Province. Ang Local Government Unit, LGU, Provincial Training Center sa Apayao, at iba pang mga institusyong technical, vocational na pinatapatakbo ng Estado, PBI, sa rehiyon na tatawagin Cordillera State Institute of Technical Education o CSIT. Pagkatapos nito ay tinutukoy bilang ang institusyon. Ang pagsanib ng Baguio City School of Arts and Trades at ng TESDA Regional Training Center sa Baguio City ay bubuo sa pangunahing campus ng institute. Ang TESDA Provincial Training Centers sa Ambra, Ifugao, Benguet, Kalinga at Mountain Province, at ang LGU-RAN Provincial Training Center sa Apayao ay gagawing extension campus ng institute. Ang institute ay nag-aalok ng mga praktikal na panandaliang kursong espesyalidad, gayon din ng mas mataas na antas ng kakayahan sa technical, industrial na edukasyon at teknolohiya ng kalakalan. Nagbibigay ito ng dekalidad na technical, vocational na edukasyon at pagsasanay sa kasanayan sa mga antas ng technical na diploma at pambansang sertipiko na bubuo sa technical na kakayahan. Para sa mga katanungan sa mga pamamaraan sa
pagpapatala, schedule ng klase at iba pang alalahanin, mas mabuting bumisita ka sa kanilang paaralan, training center at kumuha ng iba pang mga dokumento na maaring kailanganin nila. Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring direktang makipag-ugnayan sa paaralan sa numero ng telepono 074 444 8459, 074 444 9161. Maaari mo ring bisitahin ang Cordillera State Institute of Technical Education, CSIT. Ang assessment center ay matatagpuan sa Upper Station Road, Baguio City. Ang mga nagtapos ng high school at senior high, undergraduate, graduate, nanay, tatay, OFW na gustong mag-aral ng TESDA courses, ang mga pangunahing inaalok ng Cordillera State Institute of Technical Education. Ang aplikasyon ay maaaring walk-in o online. Ang mga kurso ay partikular na inaalok para sa kapakinabangan ng mga out-of-school youths na scholar na nangangailangan ng mga kasanayan na magbibigay sa kanila ng trabaho. Upang magbigay ng pagkakataon sa pagsasanay sa kasanayan sa mga out-of-school youths na naghahanda sa kanila na makakuha ng magandang trabaho. Ang pangunahing pagtulong sa mga mag-aaral at out-of-school youths at mga residente mula sa mga pamilyang mababa ang kita, kabilang ang mga taong may kapansanan sa Baguio City at sa mga katabing probinsya ng Abra, Ifugao, Benguet, Kalinga, Mountain Province, Apayao at mga iba pang bahagi ng CAR upang maging produktibo. Pangalawa, upang bumuo ng positibong saloobin, mga gawi sa trabaho at tiwala sa sarili sa pamamagitan ng pagbibigay sa mga kabataan ng technical na kaalaman sa iba't ibang kasanayan sa pagsasanay. Katlo, upang paunlarin ang physical at mental na kakayahan sa trabaho ng mga kabataan. Number 4, upang maunawaan ang kaugnayan ng pag-unlad ng praktikal na mga kasanayan bilang opsyon sa mga oportunidad sa kabuhayan sa hinaharap. 5. Ituon ang kanilang atensyon sa mga mas produktibong aktibidad kaysa sa masamang bisyo. Kabilang sa mga kasanayang itunuro sa kurso ay kinabibilangan ng bartending at waitering, pati na rin ang pagluluto at pagproseso ng pagkain, pag-aayos ng electrical appliance at pag-install
ng mga wiring ng gusali. Ang C-site ay nag-aalok ng mga sumusunod na kurso. National Certificate Programs, Housekeeping, Front Office Services, Food and Beverage Services, Baking and Pastry Production, Commercial Cookery, Bartending, Caregiving, Household Services. Sa Competency Certificate Programs naman, nangunguna sa Housekeeping, nangunguna sa Commercial Cookery, nangunguna sa mga serbisyo sa pagkain at inumin, nangunguna sa paggawa ng baking, pastry, nangunguna sa bartending, certificate, barista finishing course, nangunguna sa operasyon ng PC. Dadako tayo sa Community-Based Technology Training Program. Competencies in baking, pastry production, competencies in commercial cooking, competencies in food processing, competencies in beauty care, competencies in hair dressing. Ang paaralan ay natatangi sa paggamit nito ng Dual Training System, BTS, isang competency-based vocational education na naglalayong gamitin ang paaralan at ang lugar ng trabaho upang mahasa ang mga kasanayan ng mga mag-aaral sa isang hands-on na paraan. Ang misyon ng mga paaralan na magbigay kalidad ng mga tagubilin at praktikal na karanasan sa mga nagtapos sa high school, mga kabataan sa labas ng paaralan at mga walang trabaho nasa gustong gulang sa pamamagitan ng epektibong networking sa mga stakeholder upang matiyak ang kasiyahan ng customer. Mga pangunahing kinakailangan para sa kurso sa TESDA. Dapat ang estudyante ay hindi bababa sa 15 years old. Dapat may kopya ng NSO birth certificate, certificate of good moral character mula sa huling paaralang pinasukan. Ano ang pagsasanay para sa programa ng scholarship sa trabaho? Training for Work Scholarship Program, TWSP, ay isang programa pang-scholar na nagbibigay ng agarang interbensyon upang makagawa ng mga kinakailangang sanay at sertipikadong manggagawa at punan ang mga hindi napunang trabaho sa mga pangunahing sektor ng industriya sa bansa. Magkano ang training allowance sa TESDA? Saan ako makakakuha ng TESDA allowance? Sa GCash. Kailangan lamang ng mga scholar ng TESDA na i-download ang GCash app sa kanilang mga smartphone sa pamamagitan ng Google Play Store at App Store at makipag-ugnayan sa otorisadong kinatawan ng TESDA para makatanggap ang kanilang training support fund na
160 pesos bawat araw ng pagsasanay at iba pang allowance para sa internet at uniforme. May scholarship ba ang TESDA? Sa kontekstong ito na ang TESDA ang nagpapatupad ng mga programang pang-eskola tulad ng TWSP, STEP, PESPA, UAQ, TEE, at TTSP upang mapahusay ang TVET, access at hikayatin ang technical na edukasyon at pag-unlad ng mga kasanayan para sa mga kinakailangang manggagawa ng pangunahing paggawa ng trabaho. Gayon din ang mga umuusbong na industriya. Nagbibigay ba ng allowance ang TESDA? Paano? Oo naman. Ang mga alituntunin ng scholarship sa ilalim ng New Normal ay nagbibigay na ang lahat ng mga scholar, kabilang ang mga nasa ilalim ng TWSP, ay dapat bigyan ng allowance na tinatawag na Training Support PSF sa halagang 160 kada araw. Ang mga alternatibong paraan ng pagbabayad ng PSF ay ibinibigay ng TESDA Circular. Ano ang espesyal na pagsasanay para sa programa sa pagtatrabaho? Ang espesyal na pagsasanay para sa programa sa pagtatrabaho, STEP, ay isang programa sa pagsasanay na nakabatay sa komunidad na naglalayong tugunan ang mga particular na pangangailangan ng kasanayan ng mga komunidad at itaguyod ang trabaho sa pamamagitan ng mga aktibidad na pangnegosyo, self-employment at nakatuon sa serbisyo. Ano ang mga programa ng TESDA sa Scholarship at Student Assistance Program? Meron tayong Training for Work Scholarship Program, TWSP, Private Education Student Fund Assistance, PESPA, Special Training for Employment, STEP, Cash for Training Project, C4PP, Cook, TESDA, Sari-Sari Store, Training and Access to Resources. Training for Work Scholarship, TWSP. Ang programang ito ay nagbibigay ng mga agarang interbensyon upang matugunan ang pangangailangan para sa mataas na critical na mga kasanayan. Ang programang ito ay isang tugon sa sigaw ng industriya na tugunan ang mga critical na kakulangan sa kasanayan sa mga prioridad na sektor, particular ang business process outsourcing, metal and engineering, construction, at turismo, bukod sa iba pa. Sa competency-based training naman, ang pagsasanay na nakabatay sa kakayahan ay tumutukoy sa isang modelo ng pagkatuto kung saan dapat ipakita ng mga mag-aaral ang kinakailangang antas
ng kaalaman at kasanayan sa isang gawain bago sumulong sa susunod na gawain. Ang dual training system ay isang paraan ng paghahatid ng pagsasanay na pinagsama-sama ang theoretical at practical na pagsasanay. Tinatawag itong dual dahil ang pagsasanay ay nangyayari sa dalawang lugar, ang paralan at ang kumpanya. Ano ang pagsasanay batay sa negosyo? Ang enterprise-based programs ay programa ng pagsasanay na pinapatupad sa loob ng mga kumpanya. Ang mga programang ito ay maaaring alinman sa mga sumusunod. Ang apprenticeship program ay isang programa sa pagsasanay at trabaho na kinasasangkutan ng isang kontrata sa pagitan ng isang apprenticeship at isang employer sa isang aprobadong apprenticeable na trabaho. Mga programa na batay sa komunidad. Ang Community-Based Training for Enterprise Development Program ay pangunahing tinutugunan sa mga mahihirap at marginal na grupo. Sa mga hindi ma-access o hindi ma-access ng mga probisyon ng formal na pagsasanay, mayroon silang mababang kakayahan, limitadong kakayahan sa pamamahala at kakaunti ang mga opsyon sa ekonomiya. Wala silang akses sa kapital, karamihan sa kanila ay hindi kwalipikado para sa mga formal na programa ng kredito. Ang programa ay higit pa sa pagbibigay ng pagsasanay sa kasanayan lamang. Ito ay may layunin idinisenyo upang pasiglahin ang paglikha ng mga negosyong pangkabuhayan na dapat ipatupad ng mga nagsasanay kaagad pagkatapos ng pagsasanay. Gayon din ito ay idinisenyo upang tulungan ang mga kasosyong ahensya tulad ng mga LGU, NGO, mga organisasyon ng mga tao at iba pang mga organisasyon ng ahensya na may misyon na tulungan ang mga mahihirap na makapasok sa mga produktibong gawain upang tulungan ang kanilang sarili at ang kanilang mga komunidad.